So mga kapatid, welcome sa ating morning revival. At ang schedule natin ngayon ay week 2, day 2. 2-2. Okay, so magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Genesis 4:26. And to Seth also a son was born, and he called his name Enosh. At that time men even began to call upon the name of Jehovah. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Amen. So may mga pangalan ng taong binanggit dito. Binanggit si Seth. Okay? At si Enosh, binanggit din. Si Enoch, binanggit din. So itong mga taong ito ay mga linya ng mga godly people sa Biblia. Mga makadiyos ito. At ito ay mga ninuno ni Enoch. Kaya hindi nakakapagtaka na si Enoch ay naging makadiyos din, sapagkat siya ay nanggaling sa angkan ng mga taong makadiyos. So ganyan minsan eh. So napakaganda kung halimbawa, ikaw ay isang taong makadiyos. Mahal mo ang Panginoon. Nagsiserve ka sa Panginoon. At naghahabol ka. Mula sa iyo, makakabuild ka ng isang henerasyon na katulad mo. So maganda na ang ating henerasyon, pwedeng mula sa atin ay maitayo natin bilang isang makadiyos na henerasyon. At kung minsan naman, hindi naman ganyan. Tayo ay bunga ng mga makadiyos na henerasyon. Ang lolo mo, ang lola mo, ang magulang mo, ang mga sumunod pa at naging apo ka ng mga angkan ng mga makadiyos na tao. So, dyan nabibuild up yung mga generation na makadiyos. At sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay si Enoch, trinace natin yung generation ni Enoch. Bakit ba siya naging makadiyos at ginamit ng Diyos upang ibaling ang kapanahunan? So, makikita natin yan. So, yan yung topic natin. So, magbabasa na ako. Let us now look into the life that changed the age. This life always inherits the godly ways of the forefathers. Thank God that Noah, the 10th generation from Adam, had many good forefathers. Enoch was the 7th generation, Methuselah the 8th, Lamech the 9th, and Noah the 10th. All of Noah's 9 forefathers from Adam to Lamech were godly men. Although Genesis gives us a record of man's fall, that is only a background showing us the true picture of the godly ways. So, yung pagiging godly o makadiyos, na ipapasa yan. So, maniwala kayo sa akin. Kung kayo ay isang magulang, at kayo ay naging makadiyos, eventually, may posibilidad na ang inyong mga magiging anak ay magiging makadiyos din. Sapagkat ang magulang ay nagpapasa ng mga bagay sa kanilang anak. At ang mga anak naman, lagi nakatingin sa magulang. Naku, ang tatay ko, nag-EMR. Ako din, di ba? Ang lola ko, nagmi-meeting, nagsiserve pa sa Panginoon. Ako din. So, minsan hindi agad na mamanifest yan, pero yan ay nangyayari. Kung gusto mo na ang anak mo magmahal sa Panginoon, dapat ikaw na magulang magmahal sa Panginoon. Sapagkat ang mga tao, mga kapatid, na hindi natin malilinlang ay yung ating mga anak kasi kasama natin yan. Hindi natin sila kayang linlangin. Yung mga tao sa church, pwedeng mapaikot mo. Mapalabas mo na ikaw ay godly. At maniwala sila sa iyo. Pero yung mga anak mo, hindi mo sila mapapaikot. Alam nila ang kondisyon natin. Kaya kapag tayo ay
nagsisikap para sa Panginoon, hindi lang natin tinutulungan yung ating sarili, kundi ito ay pinapasa natin sa ating mga susunod na henerasyon. So, amen. Noah inherited Adam's way of salvation. Although Adam had fallen, he was given the way of God's salvation. If you had never fallen, you would never be able to taste the sweetness of God's salvation. Since we have been fallen and saved, we can testify of the sweet taste of God's salvation. Let us come with rejoicing to draw water from the springs of God's salvation. So yung unang pagka maka-Diyos ay minana ni Enoch sa kanyang mga lolo't lola, si Adam. Bagaman si Adam ay natisod, sa kanya nag-umpisa yung fall ng tao. Pero, kinaawaan siya ng Panginoon, ng Diyos. At ang Diyos ay nagpakita sa kanya, nagsalita, nag-preach ng gospel, at itinuro mismo ng Diyos kay Adam ang paraan ng salvation. No? At bagaman si Adam ay natisod, siya yung unang tao, no, na nakaranas ng joy of salvation. Kaya sinasabi sa atin, kung hindi ka na-fall, hindi mo mararamdaman, hindi mo mararanasan ang katamisan ng kaligtasan na naranasan ni Adam mismo at naipasa niya sa kanya mga sumunod na salinlahi. At ang pinaka sinasabi natin dito na nagmana sa kanyang pagkamaka-Diyos ay si Noah. Kaya isipin nyo, si Noah hindi basta na-build yan, nagamit ng Panginoon, gumawa ng arka. No? Kundi siya ay product ng mga maka-Diyos na tao. Ang kanyang mga ninuno, mga nilolo ay mga maka-Diyos na nag-umpisa kay Adan. Amen. Adam was a pioneer in drawing water from the springs of God's salvation. He was so joyful that he called his wife's name Living. Eve means living. I am quite sure that he drew water with rejoicing from the springs of salvation. I have no doubt that Noah inherited this way of salvation. So, saan nakita ni Noah yung pag-inom ng springs from God's salvation? Sa kanyang lolo. Kay Adan. Kaya huwag natin maliitin si Adan. Si Adan ay natisod, nag-umpisa ang pagka-fall sa kanya, pero siya ay naturuan ng Diyos. At kalaunan, tinamasa rin niya ang katamisan ng kaligtasan ng Diyos. Amen. At ganoon din si Noah. Amen. Noah also inherited Abel's way of offering. Adam's way was the way to get himself saved. But Abel's was the way to please God by offering gifts to him. Can you imagine that a fallen man could please God? His way of pleasing God was that of offering the type of Christ to God. I can please God in the same way. Although I am a fallen man with fallen nature, I can please God by offering Christ to Him as a gift. I am not boasting, but I can declare to you that I have pleased God very much in these recent days. Amen. So si Abel, ano naman ang meron kay Abel? Offering. Kay Adam, salvation. No? Pero ang salvation ay more on personal enjoyment. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay isang bagay na tinatamasa natin personally. Ang katamisan, ang karanasan, ang magandang pakiramdam na isang taong na-save. Diba? Kaya madalas pag mayroon na ng palataya sa Panginoon na bautismuhan, tatanungin mo, anong pakiramdam mo? Joy.
Di ba? Tapos papakantahin mo pa siya nung therefore with joy shall draw water, okay, from the Lord's salvation. Kaya ang saya pag bagong save. At yan ay ang karanasan ni Noah, okay, na namana ni Enoch. Pero, namana rin niya ang pagkamakadiyos ni Abel. So kay Abel naman ay ang kanyang pamamaraan upang pasayahin ang Diyos. So sa salvation, napapasaya mo yung sarili mo. Pero si Abel, ang pinasasaya niya ay ang Diyos mismo. Ito ay sa pamamagitan ng mga offering. No, kaya ang pag-o-offer ng mga may buhay, no, at may dugo ay nagsimula kay Abel. So kung naalala niyo yung kwento kay Abel, si Abel pinatay ni Cain, no, dahil sa nagselos siya. Nagselos si Cain. Si Cain nag-o-offer sa Diyos ng mga gulay. Ito ay ni-reject ng Diyos kasi walang dugo yan eh. Ang dapat na offering ay mga bagay na meron dugo. At ang Diyos ay tuwang-tuwa sa offering ni Abel. At ito ay sagisag ng pag-o-offer ng Kristo sa Diyos para sa kasiyahan ng Diyos. So sa panahon na ito, paano mo pinapasaya ang Diyos? Dapat ino-offer mo ang pagtatamasa mo kay Kristo tungo sa Diyos. At ito ay labis na nakakapagpasaya sa Diyos. So kung naalala nyo, ang Diyos dineclare niya, ito ang aking sinisintang anak na labis kong kinalulugdan. So sa buong sansinukob, ang enjoyment ng Diyos ay si Kristo. No? Kaya tuwing ito ay inihahain natin sa Diyos, ito ay isang kasiyahan sa Diyos. So sasabihin ko, Brother Danny, paano ba inihahain si Kristo? Si Kristo, mga kapatid, ay tinatamasa natin. At kapag tayo ay nagtatamasa kay Kristo, ito ay isang paghahain sa Diyos. So yan ang ibig sabihin ng paghahain. Kapag ang buhay mo ay nakafocus sa Panginoon, ikaw ay isang taong nagtatamasa kay Kristo. No? At ang iyong pagtatamasa kay Kristo ay isang paghahain sa Diyos. No? At maraming aspekto ng buhay natin na kung saan ang Panginoon ay nagiging hain natin. Kung ikaw ay nagkakasala, anong ginagawa mo? Hinahain mo si Kristo sa Diyos bilang pampalubag loob mo, bilang sin offering mo, bilang trespass offering mo. So lahat ng ito ay offering Christ to God for God's satisfaction, for God's enjoyment. So yan ang ibig sabihin niyan. Amen. Even this morning and this afternoon, I was happy because my God was pleased. My God was happy and I was happy too. What is the way to please God? It is the way of Abel, which is to offer Christ to God, not only as the sacrifice for our sins, but also as a gift for pleasing God. So whenever we bring Christ to God, He is very happy with our gift. God, pleased with Christ, Noah surely adopted Abel's way. Amen. So na-adapt din ni Noah ito. No, maaring si Noah, nag-alaga din ng mga tupa, mga hayop. At ginaya niya si Abel na nag-o-offer ng mga offering sa Diyos. Diba? Kaya nga doon sa ark, marami mga hayop din dyan eh. Nang ibig sabihin, saan kinuha ni Noah yung mga hayop dyan? Mga alaga niya yan, yung iba. Diba? Kaya, mga kapatid, huwag natin kakalimutan na dapat meron din tayong pag-o-offer ng Kristo sa Diyos. The third godly way that Noah inherited was Enoch's way of calling on the name of the Lord
to enjoy all that He is. It was not a matter of being saved or of pleasing God, but of participating in and enjoying what God is by calling on His name. We may partake of the riches of God by calling on the name of the Lord. Noah must have practiced this. Okay, so yung ikatlong godly way, okay, ay ang kanyang minana kay Enos. So si Enos, isa rin palang lolo ni Noah yan. So yung calling on the name of the Lord ay nag-umpisa sa panahon ni Enos. Si Enos, na-discover niya yung calling on the name of the Lord. Paano niya na-discover yan? Sabi sa atin, na-discover niya una na yung mga tao ay fragile. Anong ibig sabihin ng fragile? Madaling mabasag. Madaling mapikon. Madaling magalit. Madaling malus yung kanyang temper. Marupok siya. Mahina siya. Kaya dahil dyan, na-discover ni Enos na ang pinakamagandang paraan, okay, upang daigin natin ang ganito mga uri ng kahinaan ay ang tawagin ang pangalan ng Panginoon. At sa panahon natin, ganyan din. Di ba? At sa New Testament, may mga verses, okay, na nag-uudyok at nagsasabi na dapat tawagin natin ang pangalan ng Panginoon. Mayaman siya sa mga tumatawag sa kanyang pangalan. At ito ay practice ng mga believers noong kapanahunan ni Saul. Kaya ano ang pagtawag sa Panginoon? Ang pagtawag naman sa Panginoon ay ang pakikibahagi sa kung ano ang Panginoon mismo. So kanina nag-o-offer. Ngayon naman nagko-call. Sa pamamagitan ng calling, kung ano si Kristo, pinapartake mo. Oh, Lord Jesus. Ibig sabihin, nakikibahagi ka sa Kanya. Hinahayaan mo siya na gumawa sa iyo. At naibabahagi ng Panginoon ang Kanyang sarili tungo sa atin kung tayo ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya sa Romans, sinasabi, siya ay mayaman sa mga nagsisitawag sa Kanyang pangalan. Nang ibig sabihin, siya ang kayamanan. At kung tumatawag ka, ibinabahagi niya ang sarili niya sa iyo bilang kayamanan. Kaya gusto mo ba maging mayaman? Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. At pag tumatawag ka, naidadala siya bilang bahagi mo. Amen. Noah also inherited the way of living and begetting. Noah, like his forefathers, was not idle, but was living with a purpose for God and begetting children for man's proper multiplication, that God's purpose might be fulfilled on this earth through mankind. So si Noah, nakita rin niya yung pamumuhay na dapat magkaanak ka. Hindi ba isa yan sa mga pag-aatas ng Diyos sa tao? Magpakarami kayo. Punuin ninyo ang buong sangkalupaan. Kaya magpakarami. Ibig sabihin, manganak. At nakita rin ni Noah na kailangan manganak upang matupad ang gusto ng Panginoon. Kaya nung pumasok siya sa arka, pati yung mga anak niya pumasok. Kung wala siyang anak, siya lang mag-isang papasok dyan. Ang lungkot. Diba? Kaya sa pamamagitan ng pag-aanak, naisagawa niya ang pag-aatas ng Diyos na magpakarami. So sa panahon natin, hindi lang tayo nanganganak, physical, kundi nagpipreach din tayo ng gospel upang magkaroon ng mga spiritual na anak. Mas matindi yan. Diba? Mas matindi yan. Sinasabi ng Panginoon, humayo kayo. Diba? Ang paghayo ay ang pagpaparami. Kaya yan ay isang pagpapakita ng ating pagiging makadiyos. Ang paghayo, ang pagpaparami, at kapag ginagawa mo yan, makikita rin yan ng mga anak mo. Naku, si tatay, nagpipreach ng gospel, nagpaparami. Kailangan gayahin ko. Baka bata pa lang yung anak mo. Nagpipreach siya ng gospel sa mga campuses. Diba? Kaya godly yan.
Amen. So Noah also inherited the fifth way, the way of walking with God. Although it is marvelous to see that a fallen man can be saved, we must further realize that such a person can walk with God. In the seventh human generation, Enoch discovered the way of walking with God. And we can be saved. Please, God, call on His name, live and begat and walk with God. What else do we want? So, sino ba yung walk with God? I think that was Enoch. Enoch walk with God. So, si Enoch ay forefathers din ni Noah. So, ang dami natutuhan ni Noah mula sa kanyang mga ninuno. Ang dami niyang minana. Diba? Yung kaligtasan, yung pag-offer, yung calling on the name of the Lord, diba? Pagpaparami sa pamamagitan ng pagsisilang, no? At kahuli-hulihan at discover niya ang walking with God. Walking with God. At syempre sa New Testament, walk with the Spirit na. So ang walk with the Spirit ay isang makadiyos na pagsasagawa. Kung ikaw ay lumalakad kasama ang Diyos, ikaw ay isang makadiyos. Kung ikaw ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay nagsasagawa ng mga makadiyos na gawa. Nag-o-offer, at nagpipreach ng gospel, nagpaparami ng bilang ng mga kapatiran. So lahat ng ito ay mga makadiyos na pagsasagawa. At ang mga taong gumagawa nito ay mga taong makadiyos. Na isang araw, mula sa atin na gumagawa nito, makakabuild tayo ng mga susunod na henerasyon na gagawin din kung ano ang ginagawa natin. So ngayon nakikita ko, may mga kamanggagawa. Unti-unti yung mga anak nila ay sumusunod na sa kanilang mga yapak. So, at yung iba naman mga sisters, na godly sisters, magiging mga anak nilang babae, unti-unti sumusunod din sa kanilang mga yapak. Nagsiserve sa Panginoon, nagsiserve sa children, nagsiserve sa kitchen. So, nabibuild up yung mga susunod na generation. Amen. Amen. So it seems that we have been fully satisfied. We are saved, we can please God, we can call on His name to enjoy all that He is to us. We can live with a purpose and beget, that is bear fruit for God's multiplication, and we can walk with God. What do we lack? Nothing. We are pleased and satisfied. However, God has not been satisfied. This is the burden that the Lord has shown me. It is inadequate simply to see that Noah inherited all the godly ways of his forefathers. If this ministry only helps you to see this much, it has failed God. We must see something more. So hindi natin alam kung ano yung something more. Basta ngayon, ang nakita natin ay mga ilang mahalagang bagay, mga special things sa mga makadiyos na tao, particularly sa mga ninuno ni Noah, na kung saan mula diyan siya ay na-constitute para maging isang makadiyos na tao. Kaya pag tinignan mo, minana niya yan lahat sa kanyang mga ninuno, ang pagiging makadiyos. Amen. Amen.